Deuteronomy chapter 11 verse 1 up to 32. Kaya't iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang bilin at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman. At talastasin ninyo sa araw na ito, sapagkat hindi ko sinasalita sa inyong mga anak na hindi nangakakilala at hindi nangakakita ng parusa ng Panginoon ninyong Diyos, ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kapangyarihang kamay, at ng kanyang unat na bisig, at ng kanyang mga tanda, at ng kanyang mga gawa, na kanyang ginagawa sa gitna ng Ehipto, kay Faraon na hari sa Ehipto, at sa kanyang buong lupain, at ang kanyang ginawa sa hukbo ng Ehipto, sa kanilang mga kabayo, at sa kanilang mga karo, kung paano tinakpan niya sila ng tubig ng dagat na mapula na kanilang habulin kayo, at kung paano nilipol sila ng Panginoon sa araw na ito, at kung ano ang kanyang ginawa sa inyo sa ilang hanggang sa dumating kayo sa dakong ito, at kung ano ang kanyang ginawa kay Ditan at kay Abiram na mga anak ni Eliab na anak ni Ruben, kung paanong ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sangbahayan at ang kanilang mga tulda at bawat bagay na may buhay na sa kanila ay sumusunod sa gitna ng buong Israel. Ngunit nakita ng inyong mga mata ang lahat ng dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa, kaya't inyong susundin ang buong utos ng aking inuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y lumakas at kayo'y pumasok at ariin ninyo ang lupain na inyong tatawirin upang ariin, at upang inyong maparami ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Sapagkat ang lupain na iyong pinaroroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong pinanggalingan, na doon nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa na parang taniman ng mga gulay, kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at malibis at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos, at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. At mangyayari na kung inyong didingging maigi ang aking mga utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng buo ninyong puso at ang buo ninyong kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, at aking bibigyan ng damo ang iyong mga hayop sa iyong mga bukid, at ikaw ay kakain at mabubusog. Mangagingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya, at kayo maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay mag-alablaban sa inyo, at kanyang sarhan ang langit, upang huwag magkaroon ng ulan, at ang lupa ay huwag magbigay ng kanyang bunga, at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kaya't inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at sa inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay, at magiging pinakatali sa inyong noo, at inyong ituturo sa inyong mga anak, na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong isusulat sa taas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan, upang ang inyong mga araw ay dumami, at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa, sapagkat kung inyong susunding masikap
ang buong utos na ito na aking inuutos sa inyo upang gawin, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos, lumakad sa lahat ng kanyang daan, at makilakip sa Kanya. Ay palalayasin nga ng Panginoon ang lahat ng mga bansang ito sa harap ninyo, at kayo'y mag-aari ng mga bansang lalong malaki at lalong makapangyarihan kaysa inyo. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay magiging inyo mula sa ilang at sa Libano, mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dagat kalunuran ay magiging inyong hangganan. Walang lalaking makatatayo sa harap ninyo. Sisidlan ng Panginoon ninyong Diyos ng takot sa inyo at ng sindak sa inyo sa ibabaw ng buong lupain na inyong tutungtungan gaya ng kanyang sinalita sa inyo. Narito, inilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. At mangyayari na pagka ikaw ay ipapasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng inyong pinaroroonan upang ariin, na inyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa sa bundok ng Ibal. Di ba sila'y nasa dako paroon ng Hordan, sa dakong nilulubugan ng araw, sa lupain ng mga Kananiyo na tumatahan sa Araba, sa tapat ng Gilgal, nakasiping ng mga ensina sa Mori, sapagkat kayo'y tatawid sa Hordan upang inyong pasukin, na ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, at inyong aariin at tatahan kayo roon, at inyong isasagawa ang lahat ng mga palatuntunan at mga katulan na aking iginagawad sa inyo sa araw na ito. Purihin ang Panginoon. Amen.